Breaking news po ito. Marcoleta at SP Cayetano may pasabog. Nako po, ang Senado talagang kinandado. Nag-lockdown na po mga kababayan. Napakaraming mga bantay ng mga sundalo at mga pulis. Talagang hindi makapasok kahit buntis na pusa na iniwan ng kanyang jowa. Mga kababayan ko, Mike Defensor may pasabog. Marcoleta, ginulat ang lahat. Mga kababayan, nako po, may balita pa nga mga kababayan si Tito Soto. Tila galit na galit sa Korte Suprema. Bakit daw nangingialam ito? Alam nyo ba mga kababayan, yung 12 quorum, wag na daw ilapit sa Korte Suprema dahil tama daw siya, parang si nanay. Laging tama pag nag-aaway sila ni tatay. Ito ang sabi ni One Bull University. Talagang mas magaling siya sa mga nag-aral na mga abogado at mga hukom sa Korte Suprema. Senator Tito Soto, bumanat sa Korte Suprema, may matinding pasabog. Ito, ang galing niya talaga. Wag na daw ilapit sa Korte Suprema yung quorum dispute nung nakaraan. Di ba mga kababayan, 12 lang sila, talagang inagaw nila yung liderato ni SP Cayetano at ni Marcoleta. Itong sabi, dahil siya daw ang tama, laging tama at wala nang iba. Sabi ko nga sa inyo, parang si nanay pag nag-aaway sila ni tatay, si nanay lagi ang tama, parang si Tito Soto. Marami daw hindi nakakaunawa at mali ang interpretasyon. Wag na daw ilapit sa Korte Suprema ito. Kaya mas maigi wag nang dalhin sa Korte Suprema dahil siya talaga ang tama, parang si nanay laging may tama at laging mali si tatay. Mga kababayan ko, napakalupit. Ito ang sabi. Some people misunderstand it. The petition is not justifiable. Therefore, no need for Supreme Court to take it up. Wow! Daming wishful thinking. Trying to fool people into thinking na mali ang 12 of 23. Nakita nyo mga kababayan ang one bull bobble na ito? Talagang one bull strikes again. Talagang ipagpipilitan yung baluktot na kanyang kaalaman. Talagang akala mo, abogado. Mas magaling pa sa mga Korte Suprema. Yung kanyang kaalaman. Sabi nga a little bit knowledge is a dangerous. Kaya mga kababayan ko, anong aasahan natin sa mga one bull to bull na ito? Di ba itong dalawang tulfo na ito, nagyabang din. Puputulin daw ang mga sungay na mga loko-loko ngayon. Wow, ang galing. Ngayon mga kababayan, itong pasabog ni Mike Defensor, talagang sumugod yung mga Marines sa Senado. Nagkakagulo na. Talagang nilagyan pa ng barbed wire yung Senado para hindi makapasok yung pusa. Nagigewang-gewang. So ngayon mga kababayan, pasabog ni Senador Marcoleta, SP Cayetano at Mike Defensor. Ano na ba ang nangyari? Natuloy ba ang Blue Ribbon Committee ngayon na pinapangunahan ni Marcoleta? Nasaan na ang Brave 18 Marines? Mga kababayan ko, nakapasok ba talaga sila sa Korte, sa Senado? Ito po ang pasabog. Huwag kayong kukurap mga kababayan dahil magandang balita ito. Ito po ang pasabog. Panoorin po natin. Brave 18 hindi pwedeng makontempt sa hearing ni Senator Erwin Tulfo. Ang banat ni Mike Defensor. Wala silang sinuway na utos. Naku po mga kababayan ko, ito na. Nagsabi na hindi na daw tuloy. Parang ang binanggit pa nga dahil nagkagulo daw sa Mindanao. Yung Mindanao, ang aga-agang nangyari yon, nandun na yung mga sundalo. Alam nila na nandun yung mga sundalo dahil informed naman yung committee, informed yung kanyang staff noong Blue Ribbon Committee. Pero yun nga, kung magpapatawag sila, walang problema, pero hindi sila pwedeng mag-contempt dahil hindi sinuway ng 18 Marines ang kanilang panawagan. Hindi sinuway ng Brave 18 ni Atty. Baligod ang kanilang panawagan. Nandun sila.
Katunayan, nandun din ako sa labas na kung sakaling mababanggit ang pangalan ko at kailangan papasok din ako. Eh, yung problema, wala naman talagang imbitasyon. So, yung sinasabi lang contempt has no basis. The Brave 18 were there. Nandun ang si Atty. Baligod. At anytime, magpatawag sila, a-attend ang kasundaluhan. Pinakamurang data sa Shopee. Ayan, Enjoy mga 1 kababayan plus ko. 10% off for all users. Yan ang pasabog ni Mike Defensor. Eh, di ba kinasuhan ni Matibag ito? Eh, sinabihan si Matibag na isang chismoso dito eh. Eh, kasi nga, gawa-gawa yung kanyang allegation kay Mike Defensor. Ito ang pasabog niya. O, ito po. Hindi nila siguro inaasahan darating yung mga sundalo. Hindi rin naman inaasahan, marami nating kasama sa Senado, yung nandun sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero biglang pumasok yung 18. Pero minabutin nga, sabi nila, pagpasok namin, pupunta muna kami sa isang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee at nagkataon nandoon si Senator Robin Padilla. Pero alam niyo ba nang nangyari? Nung pumasok pa lang sila, inabot sila ng 1 oras at kalahati bago sila makapasok sa loob ng Senado. May imbitasyon sila pero biglang hinihingan sila ng QR code. Gusto mag-register sila. Na nakakagulat kasi imbitasyon nga yun eh. Hindi mo na kailangan ng QR code para doon. Yun ang nangyari. Kaya yung sinasabi lang hindi tupunta, hindi tumuloy. Nako, kitang-kita, nandun sila. 1 kalahating oras magmula doon sa gate sa labas hanggang doon sa lobby, makikita mo pinaghintay sila. Doon lang sila nakakyat at nung pwede na silang bumaba, ayun, hininto na yung Blue Ribbon Committee hearing, ay yung consultative hearing na patawag ni Senator Erwin Tulfo nakasama si Senator Erwin Gatchalian. Opo, Kung Mike, si MJ po ito. Sir, paano po yun? Eh, sinabi po sa isang panayam o sa isang balita na pag hindi raw dumalo ang Brave 18 sa next hearing, sila raw po ay pahuhuli. Si Senator Ontiveros po ang nagsabi. Hindi ko na sila maintindihan eh. Nagpunta na nga doon. Alam mo, nung una sabi pa nga nila, kasama ako, nung sinabi na sa social media, pinacheck ko yung imbitasyon kasi ang gusto ko sana, gumawa din ako ng sulat kay Senator Alan Peter Cayetano, kay Alan Cayetano, na paano ba to Senate President? Naguguluhan kami, gusto kong malaman kung anong direction mo since you are the Senate President. So nakita ko yung sulat ni Senate President Alan Cayetano. Sabi niya, hindi yan ang legitimate Blue Ribbon Committee. At basically, sinasabi niya, hindi ko naman kayo pinagbabawalan, pero hindi kayo covered ng rules ng Senado na may ibibigay namin sa isang legal na rules of procedure, sa isang legal na hearing na gagawin ng Committee on Blue Ribbon. Eh, nagpunta na nga doon, hindi na pa naman nila pinapasok. Bigla na lang silang nagsabi na hindi na daw tuloy. Parang ang binanggit pa nga dahil nagkagulo daw sa Mindanao. Eh, yung Mindanao, ang aga-agang nangyari yon. Ayun mga kababayan, na pumasok na po yung mga sundalo ng mga Marines na testigo sa mga aligasyon dito sa flood control. Eh talagang pinangunahan ni Atty. Baligod at Marcoleta. Nasa loob po sila mga kababayan. Pero dito hindi pinapasok nung mga... sabi kasi mga kababayan, nahirapan po silang pumasok kasi nga natataranta si Tuplok, natataranta si Bendalo, natataranta si Ping Lacson at Tito Soto at lahat ng mga Bendalo, bobo. Mga kababayan ko, kaya dito natataranta sila, pati yung website hinakpo. Hindi natin alam bakit ganito mga kababayan. Talagang... pinipilit nila na pagtakpan ng katotohanan dito kay si Marcoleta. Galit na galit na. Pakinggan po natin. Nandun na yung mga sundalo. Alam nila na nandun yung mga sundalo dahil informed naman yung committee, informed yung kanyang staff noong Blue Ribbon Committee. Pero yun nga, kung magpapatawag sila, walang problema pero hindi sila pwedeng mag-contempt dahil hindi sinuway ng 18 Marines ang kanilang panawagan. Hindi sinuway ng Brave 18 ni Atty. Baligod ang kanilang panawagan. Nandun sila. Katunayan, nandun din ako sa labas. Na kung sakaling mababanggit ang pangalan ko at kailangan papasok din ako. Eh, ang problema, wala naman talagang imbitasyon.
So yung sinasabi lang contempt has no basis. The Brave 18 were there. Nandun ang si Atty. Baligod. At anytime, magpatawag sila, a-attend ang kasundaluhan. Opo, sir, kamusta ang moral ng Brave 18? Marami kasing mga retired na nagdududa po sa kanila pong mga testimonya. Meron din po mga opisyal na active na may mga patama din, no, sa social media against them. Anong kanila pong bilang nakakausap po ninyo, sir, yung Brave 18? Alam mo, hindi ko masisisi yung mga tao kung titingnan nila na may politika. Natural nagkakagulo sa Senado, may patawag dito, pupunta rito, and of course, ako mismo, gusto kong linawin to, Admar MJ, ang sinuportahan ko ay si BBM at si Inday Sara. Nauna pa ako kay BBM, nagkaroon silang coalition, Ayan mga kababayan, yung sinasabi na isang kolonel, ito po si Ariel Querubin, na tila pinagdududahan itong 18 Marines na kanyang tahasang sinabi na nagagamit daw sa politika. At dito kay Querubin, yung kanyang sinabi, naaawa daw sa mga sundalong ito. Ang sabi dito mga kababayan, naaawa ako sa mga sundalong ito kasi nagagamit lang sila, yung Maleta Boys or 18 Marines. Nagagamit lang at nakikita naman natin kung paano ginagamit sila ng gustong mag-destabilize. Isipin nyo, itong si Col Ariel Querubin, tila nagdududa sa mga sinasabi ng mga 18 na sundalo. Kaya itong si Querubin na ito, binash po ng mga taong bayan na sinasabi na para bang hindi meron siyang pagdududa dito. Ito sabi, mukhang gusto din magkamaleta. Ito ang mga sinasabi ng mga tao, binabash itong si Querubin na ito. Ugok na to, pasikat. Bakit? Gusto mo rin ba maambunan? Gusto mo rin bang magkaposisyon sa administrasyon ni Ngagba? Kaya ka nagsasalita ng kontra sa mga Marines na ito? Buti nilang di ka nanalo na senador. People change. Pag maleta na. Ayun ang sabi, ugok ka, Querubin. Buti na lang, hindi ka nanalo. Isa ka ring pasakit sa bayan. Kita niyo mga kababayan. Isa ka rin ba na nakatanggap ng maleta? Binabash po ito. Alipores kasi yan ni Trililing. Pumaldo din kasi. Hala ka. Querubin, may maleta ba? Ayos salita ka ng salita para kang si Gordon, habi. Anyari, Col, ba't parang nag-iba ka ng landas at direksyon? Bakit tila kinokontra mo itong sinasabi ng mga Marines? Bakit sabi mo politika? Bakit may parang wala kang nasasabit na babanggit sa mga trilyones sa pagnanakaw? Akala mo mga tulfo, galing nang mag-solve sa away mag-asawa sa kanto. Pero sa usaping maleta, tila tahimik. Mas tahimik pa kay Lito Lapid. Di ba mga kababayan ko? Kaya itong si Querubin na ito, yung sinasabi niya na nagagamit yung mga sundalo, tila galit na galit yung mga tao. Na tila itong si Querubin, tila gustong magkamaleta din. Yung isabi mga kabayan, nakatanggap ka rin ba? Isa ka rin sa mga problema ng taong bayan Imbes na tulungan may mga sundalo, ikaw pa yung tila inaaglahi mo ang mga ito. Di ba mga kababayan ko? Yan ang sabi ng tao. Kaya si Querubin, laos ka na, sabi, wag ka nang umeksena. Wala ka nang ang bag sa bayan, problema ka pa. Tumahimik ka na. Bakit? Gusto mo bang magkaroon din ng pwesto? Pwesto kay Ngagba? Yan ang sabi ng mga komento mga kababayan. Tuloy pa natin. Sumuporta ako. Pero nung nakita ko yung korupsyon, nagsalita si Sergeant Gutesa, yun ang una at pangunahing lumabas ako at nagsalita nung tinulungan ko si Sergeant Gutesa, ay dyan ako na-involved. Nakita ko yung korupsyon, nakita ko yung mga dokumento, nakita ko yung lahat. Lumabas ang Brave 18, tumutulong din ako.
Ang dapat tingnan ng mga kasunduluhan, ang aktibo at ang retired. Etong mga sundalong to, sila ba ay magsisinungaling para ipahamak ang kanilang sarili? Pangalawa, nagsasabi ba ng totoo to? Ano ba ang ebidensya na kailangan nating tingnan? Kailangan nating suriin. Kanino ba sila nag-deliver? Ano tong mga perang to? Alam nyo mga kababayan, may mga video kasi eh. Saka 18 ito at meron pang 14 na karagdagan na tetestigo. Alam nyo ba ito mga kababayan? Kasama ni Marcoleta. At talagang malakas ang loob nila kasi nga talagang purong-purong sundalo ito. Ang katapangan ng isang sundalo ay dala-dala nila. Itong mga tuplok mga kababayan, lalong-lalo na itong si Erwin Tuplok na talagang tinuturo ng 18 Marines, galit na talagang paninirang puri lang daw ang ginagawa ng 18 Marines na ito at nagsampa na po ng kaso itong si Erwin Tuplok mga kababayan na galit. Pati yung si Janet Garin nagsampa rin ng libel kay Attorney Levito Baligod. Talagang itinanggi nila ang kanilang mga sarili na malilinis sila na parang damit na puting-puti na walang halong putik. Tindi, no? Sagad-sagaran. Tuloy pa natin mga kababayan ko. Kaya bago magsalita siguro yung mga retired at yung mga aktibo na siraan sila, ay pakinggan muna nila. Dahil nakasama nila to sa serbisyo. Nakasama nila to bilang mga sundalo. At ang ginawa ng mga sundalong to para ilabas ang kanilang sarili, ipahamak ang kanilang sarili, magkaroon ng problema ang seguridad nila at ang kanilang pamilya. Na sa ngayon may mga kaso pa sila at kailangan pa nilang gastusan ng kanilang sarili para sa mga kaso, kailangan nilang magtago para sa kanilang seguridad, ay isang malaking bagay na kailangan nating bigyang halaga. Ang pagsasalita nila kailangan imbestigahan. Kailangan yung mga nagsalita, itest nila. Tingnan nila kung ano ang mga integridad, kung ano ang mga pagsisinungaling. Wala nga nagtanong wala nga humarap sa kanila. At nung may pagkakataon sana na yung sinasabing kabilang grupo na nagsasabing kargador sila, harap sila, sila mismo naghuminto. Alam nila na nandun sa Senado at pwede nilang tanongin. Hindi natatakot ang mga sundalong to. Wala silang tinatago at nakikita nyo naman sa mismong pananalita nila. Yung ang binidyo ko nga, pinost ko doon sa page ko Sabi ko nga, scripted daw itong mga sinasabi nyo. Sabi nga nung isang sundalo, Sir, hindi na namin kailangan basahin yung affidavit para sabihin namin kung ano yung nalalaman namin. Ayan mga kababayan, ang sabi rin ni Gatchalian dito meron daw silang natanggap na impormasyon na ito mga kabayan sabi meron ho kaming mga impormasyon na nakukuha katulad sa mga NBI na meron pong mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. Ito po ang kanyang sinabi dito mga kababayan. Kaya ngayon bantay sarado ang Senado, kandado. Talagang naka-lockdown po. Matindi po ito, mga kababayan ko. Talagang gusto po nilang harangin talaga ang pag-iimbestiga. Pero hindi nila mapipigil si Senador Marcoleta at mga sundalong ito. Yung Korte Suprema nga, binasura yung petisyon ng quorum ng 12 Ayan, no. SC, binasura ang petisyon na gawing valid ang 12 senator, quorum nung June 3. Pero ang Korte Suprema, pumalag. Talagang binasura itong quorum ng senator, yung mga bendalo. Sabi ni Tito Soto, wag na daw idulog sa Korte Suprema. Kasi nga siya daw ang may alam. Siya ang nakaka-interpret ng batas na ito. Hindi na kailangan ng tulong ng Korte Suprema. Ang bobo, di ba, mga kababayan ko? Talagang pinipilit yung kanyang baluktot na kaalaman Ang sabi ni Tito Soto, Some people may misunderstand it
The petition is not justifiable. Ayun o, justice. Justifiable po or justiciable. Therefore, eto sabi niya, therefore, no need to interpret by the Supreme Court. Ayun no, some people may misunderstand it. The petition is not justifiable. Therefore, no need for SC to take it up. Wow! Daming wishful thinking trying to fool people into thinking na mali ang 12 of 23. According to Senator Soto, One Bull University, the law bender of the nation. Kaklase niya si Tito Soto. Ito, Tito Soto, Ben Tulfo, si Erwin Tulfo, sila Tuplok. Basta lahat ng mga bendalo na mga bobo, wala tayong aasahan dyan, mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Opo, Kung Mike, marami kasi sa mga netizens ang nagtatanong, no, kung possible po ba, kasi may momentum na raw po yung Blue Ribbon hearing version ng Cayetano Block. Sinusundan po nila ang kasunod. Meron po bang possibility or allowed po ba, based po sa inyong karanasan sa Kongreso, na magsagawa po ng pagdinig outside the Senate premises? Sir. Yes, MJ, pwede yan gawin. And nasa rules naman yan ng House of Representatives at nasa rules yan ng Senate of the Republic of the Philippines. Meron silang kakayahan at pwede lang gawin yan, no? Of course, with the approval of the Speaker of the House and in the Senate, yung Senate President. Pwede nilang isagawa yan kahit saan. Kaya nga lang, nagkabiglaan siguro dahil biglang nagtawag ng lockdown 2 araw. Kahapon lang ata, nung isang araw, nung Lunes, nagkaroon ng panawagan and kailangan nilang i-prepare kung saan ang pwedeng venue, ano yung kailangan ng mga sound system, ano yung kailangan ng pag-aayos sa lugar na yun, yung pagre-record doon sa magiging proseso. Itong lahat ginagawa ng preparasyon, but they can do it. The Senate can do it, the Blue Ribbon Committee can do it, and sa tingin ko naman, pwede itong maisaayos sa lalong madaling panahon. Pero ang narinig ko, batay sa pakipag-usap ko kay Senator Dante Marcoleta, sabi nga niya, tatakbo lang kami sandali sa Mindanao, gagawa namin ng kung ano man yung paraan na makatulong sila, and pagkatapos po siguro nito, kasi pag Friday wala naman silang session, ay magpaplano naman kung ano yung mga pwedeng isagawa under the leadership of Senate President Alan Cayetano. Ayan mga kababayan ko. Nakita nyo po at napanood natin. Kahit isara, kahit may kandado ang Senado, kahit i-lockdown at paligiran ng mga sundalo at mga pulis, baliwala. Gagawa at gagawa si Senador Marcoleta at SP Cayetano ng paraan para magkaroon ng investigation dito. Diba mga kababayan ko? For transparency, for a better democracy, hindi magtatagumpay ang mga bugok. Hindi magtatagumpay ang mga bendalo. Hindi magtatagumpay ang mga alagad ni Satanas. For transparency, for a better democracy, isang like, isang share at isang subscribe mga kababayan. Mabuhay po. Kung may rally, magkita-kita po tayo. Sabi kasi mga kababayan, malakihan po ito. Pero ang tabay po tayo kung may mga tagubilin. Sabi-sabi nung nakarang araw meron, pero i-check po natin, i-confirm po natin. Baka bukas malaman po natin yan kasi bukas June 12 na Independence Day kung baka June or the other week mga kababayan, baka yan po magaganap po yan, kaya tabayanan nyo po yan. Salamat po.